Mga kaw-amazing! Kung akala ninyo mabilis na ang ordinaryong sports car, maghanda na kayo dahil ang mga kotse sa listahang ito ay hindi na basta sasakyan. Para na silang eroplano sa lupa. Ito ang mga hypercar na ginawa hindi lang para maging maganda, kundi para hamunin ang hangganan ng bilis, teknolohiya, engineering at tapang ng tao. Ngayong 2026, ang laban ng pinakamabilis na kotse sa mundo ay hindi na lang tungkol sa lakas ng makina. Kasama na rito ang aerodynamics, carbon fiber body, hybrid system, electronic motors, active suspension, special na gulong at computer-controlled stability para kayanin ang bilis na lampas sa 400 hanggang 500 kilometers per hour. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, McLaren Speedtail, 250 miles per hour o 403 kilometers per hour. Ang McLaren Speedtail ay isang British Hyper GT na kayang umabot ng 250 miles per hour o 403 kilometers kada oras. Ayon mismo sa McLaren, ito ang isa sa pinakamabilis nilang nagawa at dinisenyo ito para pagsamahin ng luxury grand touring at matinding performance. Ang Speedtail ay may petrol-electric hybrid powertrain na nagbibigay ng humigit kumulang 1,050 PS. Ibig sabihin, hindi lang ito umaasa sa tradisyonal na makina dahil tinutulungan ito ng electric power para mas mabilis ang hatak at mas responsive ang acceleration. Isa sa pinakakakaibang disenyo nito ay ang 3-seat layout, kung saan ang driver ay nakaupo sa gitna, parang modern version ng legendary McLaren F1. Dahil dito, mas balance ang driving position at mas futuristic ang dating ng cockpit. Hindi man ito ang pinakamabilis sa listahan. Ang McLaren Speedtail ay simbolo ng elegance at speed. Hindi ito mukhang brute force hypercar. Mas refined, mas sleek at ginawa para sa mga taong gusto ng matulin na kotse na parang mala-luxury spaceship sa kalsada. Number 9, Zinger 21C VMAX. Sa number 9 ay isang American hypercar na may top speed na 253 miles per hour o katumbas ito ng 407 kilometers kada oras. Ang VMAX version ay ginawa para sa mas mataas na straight line speed gamit ang mas makinis at mas aerodynamic na body design. Ang Zinger 21C ay kakaiba dahil gumagamit ito ng advanced manufacturing techniques kabilang ang 3D printer structural components. Hindi ito simpleng supercar. Isa itong halimbawa ng future car production kung saan ang design, engineering at manufacturing ay halos parang galing sa aerospace industry. May hybrid powertrain ito na kayang maglabas ng napakalakas na performance. At ang seating layout nito ay tandem style. Ibig sabihin, ang pasahero ay nasa likod ng driver. Parang fighter jet. Dahil dito mas makitid ang body at mas efficient sa hangin. Ang Zinger 21C VMAX ay hindi lang mabilis. Ipinapakita nito kung paano magbabago ang paggawa ng hypercar sa hinaharap. Sa halip na tradisyonal na paraan ng production, gumagamit ito ng high-tech design para gawing mas magaan, mas matibay at mas mabilis ang sasakyan. Number 8, Aspark Owl, 256 miles per hour. Ang Aspark Owl ay isang all-electric Japanese hypercar na may top speed na 256 miles per hour o 413 kilometers kada oras. Ayon sa Aspark, kaya nitong umabot sa 413 kilometers per hour at may sobrang bilis na acceleration performance. Ang Aspark Owl ay kilala bilang isa sa pinakamabilis mag-accelerate na production electric hypercar. Dahil electric ito, instant ang torque. Ibig sabihin, sa sandaling apakan ng accelerator, agad nitong ibinibigay ang lakas sa mga gulong. Ang disenyo nito ay napakababa, futuristic at agresibo. Halos parang concept car na naging totoong sasakyan. Dahil mababa ang height at aerodynamic ang katawan, mas kaya nitong hatiin ang hangin.
habang umaarangkada sa matataas na bilis. Ang pinakakahanga-hanga sa Aspark Owl, pinatunayan itong hindi na lang gasoline engines ang hari ng speed. Sa modernong panahon, ang electric hypercars ay kaya ng makipagsabayan at minsan ay higitan pa ang tradisyonal na supercars. Number 7. Rimac Nevera R. Sa number 7, ang Rimac Nevera R ay isang Croatian all-electric hypercar na umabot sa 431.45 km per hour o katumbas ito ng 268.2 miles kada oras. Ayon sa Rimac, nakapagtala ito ng bagong record bilang isa sa pinakamabilis na electric production cars. Ang Nevera R ay mas hardcore version ng Rimac Nevera. May mas agresibong aerodynamics, mas malaking downforce, mas malakas na grip at mas performance-focused na setup. Hindi lang ito ginawa para sa straight line speed, kundi para rin sa brutal na acceleration at cornering. Dahil quad-motor electric system ang gamit nito, bawat gulong ay may sariling control sa power. Ito ang dahilan kung bakit napakabilis at napaka-precise ng paghatak nito, lalo na kapag biglang arangkada mula sa zero. Ang Rimac Nevera R ay patunay na ang future ng hypercars ay hindi na lang nakadepende sa tunog ng makina. Kahit tahimik kumpara sa V8, V12 at W16, ang lakas nito ay nakakagulat, parang kidlat na biglang humahataw sa kalsada. Number 6. Bugatti Tourbillon. Ang Bugatti Tourbillon, ang bagong henerasyon ng Bugatti matapos ang Chiron. May electronically limited top speed ito na umaabot hanggang 445 km per hour o humigit kumulang 276 miles per hour kapag naka-enable ang speed key. Ang Tourbillon ay gumagamit ng naturally aspirated V16 engine na tinulungan ng 3 electric motors. Sa kabuuan, ang power output nito ay nasa humigit kumulang 1,800 PS. Kaya isa ito sa pinakamakapangyarihang hybrid hypercars sa mundo. Hindi tulad ng dating Chiron na gumagamit ng quad-turbo W16. Ang Tourbillon ay mas emosyonal ang dating dahil sa high-revving V16 engine. Para itong kombinasyon ng old-school mechanical soul at modern electric performance. Ang pangalan nitong Tourbillon ay hangos sa mekanismo ng luxury watches, kaya pati interior nito ay parang obra ng watchmaking. Sa kotse na ito, hindi lang bilis ang binibili mo. Binibili mo rin ang sining, engineering at legacy ng Bugatti. Number 5. SSC Tuatara. Sa number 5, Go Amazing, ang isang American hypercar na nakapagtala ng 295 miles per hour o katumbas ng 474.8 kilometers per hour. Ayon sa SSC North America, naitala ang bilis na ito gamit ang Race Logic VBAC systems at karagdagang GPS data logging. Ang Tuatara ay ginawa para maging extremely aerodynamic. Makikita ito sa mababang body, mahabang profile at design na halos parang pinanday para dumula sa hangin. Sa ganitong bilis, kahit maliit na drag ay malaking kalaban. Pinapagana ito ng twin-turbo V8 engine na kayang maglabas ng napakalakas na horsepower, lalo na kapag gumagamit ng high-performance fuel. Dahil magaan ang carbon fiber body nito, mas nagiging effective ang power-to-weight ratio. Ang SSC Tuatara ay may controversial ding history dahil sa mga naunang speed claim na pinagdebatehan ng car community. Pero sa kabila nito, ang 295 miles per hour ay verified run, sapat na para patunayan na isa ito sa tunay na pinakamabilis na production hypercars sa buong mundo. Number 4. Bugatti Chiron Super Sports Car 300 Plus. Sa number 4, Go Amazing, ay ang legendary Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus, ang kotse na unang sumira sa mythical 300 mph barrier. Umabot ito sa 304.773 miles per hour o 490.484 kilometers kada oras, isang napakalaking milestone sa automotive history.
Mayroon itong 8.0-liter quad-turbo W16 engine na nagbibigay ng humigit kumulang 1,600 PS. Ang makina pa lang nito ay parang mechanical monster. 4 na turbo, 16 na cylinders at engineering na halos walang kompromiso. Ang body ng Chiron Super Sport 300 Plus ay mas mahaba at mas aerodynamic kaysa sa regular na Chiron. Ginawa ito para manatiling stable kahit lampas 400 km per hour ang takbo. Dahil sa ganitong bilis, hindi lang lakas ang kailangan din ng kontrol. Ang Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus ay hindi lang mabilis. Ito ay simbolo ng dominance ng Bugatti sa hypercar world. Sa loob ng maraming taon, ito ang benchmark na sinusubukang talunin ng ibang brands. Number 3, BYD Yangwang U9 Extreme. Sa ating number 3 ka-wow-mazing, ang BYD Yangwang U9 Extreme, isang Chinese electric hypercar na gumulat sa buong mundo matapos umabot ng 496.22 km per hour o 308.33 miles kada oras. Ayon sa Yangwang, naabot ito sa ATP Automotive Testing Papenburg sa Germany. Ang U9 Extreme ay performance-focused version ng Yangwang U9. May advanced electric architecture ito, quad motor setup, at napakalaking power output na nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng Chinese EV technology. Isa sa pinakakahanga-hanga rito ay hindi ito gasoline-powered. Electric hypercar ito, kaya instant ang hatak, mabilis ang response at halos walang delay ang power delivery. Sa sobrang bilis nito, natalo nito ang dating top speed benchmark ng Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Ang Yangwang U9 Extreme ay patunay na nagbabago ng mundo ng hypercars. Dati, Europe at Amerika ang madalas nangunguna sa speed records. Pero ngayon, China ay seryoso nang nakikipaglaban sa pinakamataas na antas ng automotive performance. At narito na tayo sa number 2 ka-wow-mazing, ang Hennessy Venom F5. Ang Hennessy Venom F5 ay isang Texas-built hypercar na ginawa para lampasan ang 500 km per hour o 310 miles per hour. Ayon sa Hennessy, ang Venom F5 ay engineered para sa top speed na higit sa 500 km per hour. Ang pangalan nitong F5 ay galing sa pinakamalakas na classification ng Tornado. Kaya malinaw ang mensahe. Ito ay ginawa para maging isang bagyo sa kalsada. Mayroon itong 6.6-liter twin-turbo V8 engine na kilala bilang Fury. Ang Venom F5 ay nakatuon sa lightweight construction, carbon fiber body at matinding power-to-weight ratio. Hindi ito basta luxury hypercar. Mas raw, mas brutal at mas nakatutok sa speed record ambitions. Bagamat maraming top speed figures nito ay target o theoretical pa rin depende sa run at testing conditions. Hindi may kakaila na ang Hennessy Venom F5 ay isa sa pinakaseryosong challenger sa title ng pinakamabilis na production cars sa mundo. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan ka-wow-mazing. Number 1, Koenigsegg Jesko Absolute. Nagkakahalaga ang sasakyang ito ng mula sa 2.8 million to 3 million US dollars o kung sa pera natin ay tumataginting na 164 million to 175 million pesos. Ang Koenigsegg Jesko Absolute ay isang Swedish car at tinatayang kayang umabot ng 330 miles per hour o hanggang 531 kilometers per hour. Ito ang pinaka-extreme na version ng Jesko, ginawa hindi para sa cornering records kundi para sa maximum top speed. Ang Jesko Absolute ay gumagamit ng 5.0-liter twin-turbo V8 engine na kayang maglabas ng napakalakas na horsepower, lalo na kapag gumagamit ng E85 fuel. Ang lakas nito ay ipinares sa napakagaan na construction at cutting-edge transmission technology ng Koenigsegg. Ang pinaka-importante sa Jesko Absolute ay ang aerodynamics. Wala itong malaking rear wing tulad ng truck-focused Jesko Attack.
Sa halip, mayroon itong mas malinis at mas slippery na body para mabawasan ng drag at mas mabilis dumulas sa hangin. Kung ang ibang kotse sa listahan ay may verified runs, ang Jesko Absolute ay kilala sa napakataas na theoretical top speed. Pero dahil sa engineering ng Koenigsegg, maraming car expert ang naniniwala na ito ang isa sa may pinakamalaking tsansa na maging tunay na 500 plus kilometers per hour. Kapag nagkaroon ng perfect road, perfect tires at perfect conditions. At dahil nakarating ka sa dulo ng video na ito, ka-amazing, meron akong bonus fact para sa'yo. Ang unang tunay na Filipino sports car. Alam ba ninyo na mayroon tayong sariling sports car na dinisenyo at ginawa mismo sa Pilipinas? Ang pangalan nito ay Aurelio at ito ang kinikilala bilang kauna-unahang locally developed at locally manufactured sports car ng Pilipinas. Ipinakita ito sa publiko noong 2015 Manila International Auto Show at agad itong naging simbolo ng kakayahan ng mga Pilipinong engineer at designer na makipagsabayan sa mundo ng high-performance automobiles. Ang Aurelio ay nilikha ng Aurelio Automobile, isang kumpanyang itinatag ng magkapatid na Kevin at Kelvin Aurelio, kasama ang kanilang ama na si Romel Aurelio. Ang disenyo nito ay inspirasyon ng mga European supercars. Ngunit ang engineering, chassis, body panels at malaking bahagi ng pagbuo nito ay ginawa sa Pilipinas. Isa itong patunay na kaya rin ng mga Pilipino na gumawa ng isang tunay na sports car gamit ang sariling talento, sipag at innovation. Sa usapin naman ng performance, ang pinakakilalang version ng Aurelio ay may 2.0-liter Mitsubishi 4G63 turbocharged engine na kayang maglabas ng humigit kumulang 300 horsepower, depende sa configuration. Dahil magaan ang katawan nito, nagawa sa fiberglass at steel tubular chassis. Kaya nitong umabot sa top speed na humigit kumulang 280 hanggang 290 kilometers per hour. Mula 0 hanggang 100 km per hour. Kaya nitong umarangkada sa loob lamang ng humigit kumulang 4 hanggang 5 segundo. Isang kahangahangang performance para sa isang sasakyang ginawa sa Pilipinas. Bagamat malayo pa ang bilis nito kumpara sa hypercar tulad ng Koenigsegg Jesko Absolute, head ni si Venom F5 o Bugatti Chiron Supersport 300 Plus. Hindi yon ang pinakamahalagang kwento ng Aurelio. Ang tunay nitong ipinagmamalaki ay ang katotohanang ito ay bunga ng talino, determinasyon at pangarap ng mga Pilipino. Isa itong inspirasyon na balang araw, maaaring magkaroon ng Pilipinas ng mas marami pang locally engineered performance cars na kayang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na sasakyan sa buong mundo. At yan mga ka-amazing ang 10 pinakamabilis na kotse sa buong mundo ngayong 2026 mula sa hybrid monsters ng Bugatti at McLaren hanggang sa electric beasts ng Aspark at Yangwang. Makikita natin na ang laban ng speed ay hindi na lang gasolina laban sa gasolina. Ito ay gasolina, hybrid at electric technology na nag-uunahan sa kasaysayan. Kaya mga ka-amazing, kung kayo ang papipiliin, alin sa mga hypercar na ito ang gusto nyong masakyan kahit isang beses lamang? I-comment lang ang inyong sagot sa ibaba ng video na ito. At syempre, kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.